Namataan sa Timor-Leste ang ilang kaanak ni dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves. Sa ibinigay na larawan ng source ng GMA Integrated News, pasakay ang 6 na kaanak ni Teves sa private jet na papuntang Cambodia mula Timor-Leste. Hindi pa mapauwi si Teves na inaresto sa Timor-Leste nitong Marso dahil hinihintay pa ang desisyon ng mataas na hukuman ng Timor-Leste kaugnay sa kanyang pagkakaaresto. Naaktuhang nagsa-cellphone ng isang bus driver habang nagmamaneho sa EDSA bus carousel. Nagpaliwanag ang driver na posibleng maharap sa reklamong paglabag sa Anti-Distracted Driving Act. May report si Joseph Moro. Tutok sa cellphone ng bus driver na ito habang nasa loob ng EDSA bus carousel. Habang umabante ang bus sa unahan, umusad din siya pero abala pa rin sa pagsi-cellphone. Isuzoom in, tila naglalaro ng video game ang driver. Kuha ng isang pasahero ang video na ipinadala sa mobility website na Visor. Ipinakita rin ng uploader na mula sa PTEX ang bus na ino-operate ng Roval Transport Cooperative. Depensa ng driver, nagbukas lamang siya ng app pero hindi siya naglalaro. Nakabukas ako sa CUC. Tinignan ko lang kasi traffic naman po sir, hindi naman kasi mahaba yung pila. Kasi tanghali rin naantok mga pantanggal yung antok yung inip. Maglalabas daw ang LTFRB ng show cause order sa driver at sa kumpanya ng bus. Bawal gumamit ng cellphone habang nagmamaneho. For the bus company naman po, for employing an employee who is negligent, the franchise can be suspended. May suspension ng lisensya. Harapin ko na lang po sir yung Mali ko naman talaga sir. Sinubukan naming tawagan at i-message ang Roval Transport Cooperative pero hindi pa ito sumasagot. Sinubukan din naming puntahan ang address na nasa resibo pero sarado ang gate at hindi malinaw kung may tao sa loob. Ayon sa LTFRB, posible maharap sa kasong paglabag sa Anti-Distracted Driving Act ang driver. Sa Republic Act 10913, itinuturing na distracted driving ang paggamit ng mobile device para magpadala at magbasa ng text, tumawag o tumanggap ng tawag, maglaro, manood, mag-internet at iba pa habang umaandar o kahit nakatigil sa stoplight. Exempted sa patakaran ng mga emergency caller yung nagmamaneho ng emergency vehicle tulad ng ambulansya at fire truck habang gumagawa ng emergency assistance. Ang mga mapapatunayang lumabag pwedeng pagmultahin ng mula 5,000 piso hanggang 20,000 piso. Pwede ring masuspinde o bawiin ang driver's license. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang bata sa Cebu City matapos mahulog mula sa 27th floor ng isang kondo. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, lumusot ang bata sa bintana ng kondo. Natutulog daw ang bata nang iwanan ng kanyang ina para sumaglit sa ground floor. Nang bumalik ang nanay, wala na ang bata. May nagsabi umano sa ina na may nahulog na kalaunay na kumpirmang anak niya. Bumagsak ang bata sa isang canopy sa ikatlong palapag. Patuloy na nangangalap ng CCTV footage ang pulisya. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makausap ang ina ng bata pero hindi siya nagpaunlak ng panayam. Nangako ang management ng kondo na magbibigay ng suporta sa pamilya. Tiniyak nilang sinusunod nila ang safety at security measures. Narito ang ilang tip para matiyak na ligtas sa mga bata kung nakatira sa mataas na gusali. Ilayo sa grills ng balcony o bintana ang mga bangko, mesa o anumang pwedeng akyati ng bata. Tiyaking maliit ang espasyo sa pagitan ng grills para hindi makalusot ng bata. Siguraduhin tama ang taas ng railings, nakasaad sa National Building Code na 1.1 meters ang minimum height nito. Panatilihing nakalock ang mga bintana o pinto sa balcony. Mainam din kung tuturuan ng mga bata ng safety measures. Simula sa Huwebes, half-day muna ang klase sa mga public schools sa Maynila bilang pag-iingat sa matinding init. May report si Ivan Mayrina. Ito ang binansagang Del Pan Resort sa Maynila. Kaliwat kanan ng inflatable pool sa labas ng mga bahay. Pambit na heat, ngayon tag-init. Kaninang alas 5 ng hapon, umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Metro Manila. Para iwas sakit sa mga estudyante, magiging alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali na lang muna ang klase sa mga public school sa Maynila. Simula yan sa Huwebes hanggang May 28, alinsunod sa utos ng DepEd Division Office. Bungkahin naman ang isang mambabatas. Dapat magkaroon din ng warning signal sa init tulad sa bagyo. Bawat signal level, may katapat-tapang suspinde ng lokal na pamahalaan sa klase at trabaho.
pag signal number 2, pag pumapalo na sa 41, 42, dapat yung elementary, yung hanggang grade 6, dapat yung wala ng pasok. Diba? At dapat yung mga senior citizen, hindi na pinapayagan na lumalabas, lalo na yung mga may comorbidity. Open po kami for having such protocol. Ang worry lang po actually natin ay limited po ang mga stations ni Pag-asa. Of course, kailangan namin ng assistance pa rin ng mga local government units and even yung mga other mandated agencies. Sa datos sa Pag-asa, 8 lugar ang inaasahang nasa danger level o aabot sa 42 degrees Celsius pataas ang heat index bukas. I-limit natin yung time natin that we are spending outdoors, lalong-lalo na kapag kakatirikan po ng araw. Yung palagian po natin pag-inom ng tubig, no? Kakatulong ito upang hindi tayo ma-dehydrate. Ivan Merina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Labing-anim na fighter jet ng US at Philippine Air Force lilipad sa Northern at Central Luzon para sa Cope Thunder. Nagsimula ang bilateral military training ilang araw bago ang trilateral meeting ni US President Joe Biden, Japanese Prime Minister Fumio Kishida at Pangulong Bongbong Marcos sa White House. Imbak na bigas ng NFA, katumbas na lang ng halos isang araw na konsumo ng bansa. Sa ulat ng Super Radio DCWB, sinabi ng NFA na gumagawa na ng mga hakbang ang NFA para masolusyonan ang problema. Aso sa Legazpi City, Albay, pinana sa ulo. Naging pahirapan ang pagtanggal sa pana. Nagpapagaling pa ang aso at hindi pa kilala kung sino ang namana rito. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ayon sa kanyang ina, i-hot compress sana ng nursing aide ang anak dahil masakit ang tiyan. Pero ang pinaglagyan daw ng mainit na tubig ay surgical glove. Sumabog ito at tumapon ng mainit na tubig sa bata. Hindi na raw pinabayaran sa kanila ang gasto sa ospital, pero pinapipirma raw sila ng quit claim bago ma-discharge sa ospital, bagay na hindi nila ginawa. Kahapon sinampahan na ng NBI ng reklamong gross negligence resulting to serious physical injury ang presidente ng ospital. Sinubukan ng GMA Integrated News na kunin ang pahanig o yung pahayag ang mga kawini ng ospital pero tungkol dito. Pero ayon sa isa naming nakausap sa landline ng ospital, hindi daw sila makapagbibigay ng pahayag sa ngayon. John McClane Coronel aka Taylor Shish na trauma raw sa tinamong pananakit habang nagpe-perform sa pista sa Pangasinan. Habang naglalakad kasi palapit sa mga manonood, tila may humampas sa kanyang leeg. So we strongly condemn the act of one individual last night towards Taylor Shish, and in behalf of the cast ng upcoming Kapuso family drama na Pulang Araw, may mensahe ngayong araw ng kagitingan. Ito ang aking panata na hinding-hindi pasisira. Para sa'yo, para sa kanila. Lalaban, tuwina. Oh, kalma. Baby, kalma. Dating 21 member na si Menzi, kumasa sa Baby Kalma Dance Challenge. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasunog ang 2 hektarya ng damuhan sa Sebaste, Antique kagabi. Tumagal ng halos 2 oras ang sunog na posibleng dahil umano sa itinapong sigarilyo. Nabalot ng usok ang bahagi ng highway sa Barangay Aguila. Ayon sa Sebaste Fire Station, mabilis na kumalat ang apoy dahil sa mga tuyong dahon at dayami at malakas na ihip ng hangin. Panghimagas na, swak pang pampawi ng init ang ice scramble. Pwede niyong gawin yan sa bahay at maging creative sa iba't ibang flavor. May report si Katrina Son. Ngayong the heat is extreme, craving ay malalamig na dessert at inumin. Sa nanunuyong lalamunan, dumampi. Salo-halo, ganun. Gumagawa po ako ng mga juice o kaya ng mga shake sa bahay. Gusto po nila mag-ice creams. Minsan naman po gumagawa ako ng ice candy or kaya naghahalo-halo kami.
Si Mommy Michelle Cuartero, laging tinitiyak na may malamig na inumin o pagkain ang anak. Ice-cold dessert naman ang inihahanda ni Christine Joy Ravago. Sa mga naghahanap ng easy-to-make at affordable na pampalamig, subukan ang ice scramble. Ngayon nga ay magpapasample si Chef ng dessert na kayang-kaya gawin sa bahay ng mga nanay. Ang kailangan lang, crushed ice, food coloring, vanilla, chocolate syrup at toppings of your choice. Lagay muna tayo ng ice. Lagay tayo ng milk. Haluin ng haluhin. Sa kalagyan ng food coloring at muling haluhin. Para magkaroon ng twist, pwedeng lagyan ng chocolate syrup at pwede nang isalin ang ice scramble mixture. Maaari rin itong lagyan ng toppings tulad ng chocolates at marshmallows. At syempre, moment of truth, titikman natin ngayon itong ice scramble ni Chef MJ. Ang sarap. Napapawid talaga yung init na nararamdam mo. Maging creative sa flavors gaya ng pandan, ube at iba pa. Oh, ano pang hinihintay nyo? Atak! Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinatunayan ng isang Shih Tzu sa Bacolod City na wala sa liit o laki ang pagiging bayani. Ayon sa kanyang amo, madaling araw noong linggo nang gisingin sila ng alagang si Z. Nagkatahol ito matapos makakita ng ahas. Nahuli ang ahas at na-turn over sa DNR. Yun nga lang, naging kapalit ng kabayanihan ni Z ang kanyang buhay. Nasawi siya matapos tingkisin at kagatin ng mahigit 2 metrong haba ng ahas. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Sa ngalan ni Maki Pulido, ako si Atom Araulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.